Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome back to my channel, Brother Joby. Kung ikaw, kapatid, ay may problema, when you are facing problems, difficulties, discouragement, and disappointment, itong video na to ay para sa iyo. Muli, buksan natin ang ating mga Biblia. Ang pag-aaralan natin ngayon ay how to solve our problems. And the answer is only God can solve our problems. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin, bakit ba may problema ang tao? Hindi ba pwede sana na wala tayong problema? Bakit ba may problema? Ganito po kasi yan. Minsan, dumadating ang problema sa buhay natin dahil ang Diyos ay may gustong ipahiwatig sa atin. Meron siyang gustong ituro sa atin. Ang Diyos ay may gustong ipaalala sa atin. Dahil minsan, tayo ay nakakalimot sa kanyang mga kautusan. Buksan po natin ang ating Bible sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Babasahin ko po. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. So, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito at muli nagkaroon na naman kami ng opportunity, the privilege, Lord, para pag-aralan ang iyong salita. Dakila ka, O Diyos, at tapat kang lagi. Ikaw ang aming gabay at patnubay. Buksan mo, Lord, ang aming mga puso at isipan upang ang iyong mga salita ngayong gabi ay makapasok sa aming mga puso. Bless your word, Lord, this evening. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito sa verse na to, mga kapatid, ay may nakita ko dito na solusyon sa ating mga problema. So, solution number 1, sabi niya, magpatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. So, yan po, number 1, sabi niya, magpatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Solution number 2 po, huwag kayong matatakot at sasamahan kayo ng Diyos. Hindi kayo iiwan at pababayaan. Solution number 3, huwag mag-focus sa problema. Mag-focus ka sa Diyos. Yan po ang mga sinasabi ng verse na to. Kaya napakaganda po. At tingnan pa natin sa may mga supporting pa po na verse dito. Tingnan natin yung Isaiah 41. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Basahin ko po. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God.
I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, ang sinasabi din niya po dito, parang sa Deuteronomy din po, na chapter 31 verse 6, na sinasabi niya ay, huwag kayong matatakot dahil ako'y nasa inyo. Ako ang Diyos nyo. Ako ang magbibigay sa inyo ng lakas. Tutulungan ko kayo. At hindi ko kayo pababayaan. Napakagandang promise po ng Diyos sa atin. So, tingnan po natin yung isang verse pa. Isaiah 40:31. Isaiah chapter 40 verse 31. Babasahin ko po. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So, ibig niya pong sabihin dito ay sabi niya, yung nakakapag-intay sa Diyos, sabi niya ay maire-renew niya ang kanyang lakas. Sila ay mabibigyan ng pakpak kagaya ng eagle. Bakit in example na eagle? Yung eagle po kasi talagang mataas siya lumipad dahil sa lakas ng kanyang pakpak. At sabi niya, pag tumakbo ka ay hindi ka mapapagod, maglakad ka ay hindi ka manghihina. So, napakaganda pong verse na nagbibigay sa atin ng tiwala na meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas whenever we encounter such problems. May problema tayo sa buhay, may failure tayo sa buhay. Ito po mga verse na to ang ating babasahin at pagnilay-nilayan. Meron pa po 1 Peter 5:7. 1 Peter chapter 5 verse 7 and 10. Sa verse 7 sabi niya, casting all your care upon him, for he careth for you. So, casting all your care upon him. So, ibig niya sabihin, we have to give it all to the Lord, to our God, dahil siya ang nagmamahal sa atin. And sa verse 10, sabi niya, but the God of all grace, who hath called us into his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So, ibig niya sabihin, ang grasya po ng Diyos na binigay sa atin na si Jesus Christ, na minsan tayo ay dumadaan sa mga matinding pagsubok, pasakit, sabi niya, at yan ay panandalian lamang, sabi niya, at yan ay, yung mga bagay-bagay na yan, ayan yung magbibigay sa inyo ng perfection, magiging perfect ka, sabi niya. Ibig niya sabihin, magiging malakas ka pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Palalakasin ka niya at ikaw ay magiging mapayapa. Yan po. So, ang ganda. 1 Peter 5:7 and 10. Puntahan pa po natin yung Matthew 11. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Basahin ko po. Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi niya, so take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
So, sabi niya, come unto me. Pumunta ka sa akin, ikaw na nahihirapan, nabibigatan, at bibigyan kita ng kapahingahan. Sabi niya, tanggapin mo ang aking yoke, sabi niya. At kailangan matuto ka sa akin. Dahil ako ay meek and lowly in heart. At matatagpuan mo ang iyong kapayapaan sa akin. Dahil ang aking yoke is easy. Madali ang aking yoke. At yung my burden is light. At napapagaan niya yung mabigat na iyong pinagdadaanan. Yan po, ang gaganda ng mga verse. Meron pa po tayo, John. Tingnan natin po yung John 16 verse 33. John chapter 6 verse 33. Basahin ko po, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So, ibig niyo po sabihin dito, sa akin ay magkakaroon ka ng kapayapaan. In the world, sabi niya, sa mundong ito, magkakaroon ka ng tribulation. Ibig sabihin ng tribulation, mga pagsubok. Ganyan. Kahirapan. Pero sabi niya, cheer ka lang. At tinalo ko na ang mundong ito, sabi niya. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. So, meron pa po, tingnan natin yung Romans 8:23. Romans chapter 8 verse 20. Romans chapter 8 verse 28 pala. Romans chapter 8 verse 28, basahin ko po. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, ibig niya po sabihin dito ay lahat ng bagay ay magsama-sama sa ikabubuti. Magiging mabuti lahat para sa mga nagmamahal sa Diyos at mga tinawag para sa kanyang purpose. So, all things work together for good. Kahit man yan ay pangit, minsan ngayon nakaka-experience tayo ng pangit, hindi natin naiintindihan, nasasaktan tayo, but ang sabi niya, magiging maganda pa rin yan. All things work together for good. Yan po ang ibig niya sabihin. So, Proverbs 3, chapter 5. Proverbs chapter 3, verse 5 to 7. Basahin ko po. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. So, sabi niya, maliwanag po, trust. Ibig niya sabihin, magtiwala ka lang sa Panginoon, sa Diyos, ng buong puso. Huwag kang magtitiwala sa iyong kaalaman. At lahat ng paraan ay kilalanin mo siya. At siya ngayon ay magbibigay sa iyo ngayon ng daan tungo sa kapayapaan. So, matakot ka sa Diyos at layuan mo ang mga masasamang bagay. Yan po ang ibig sabihin niyan. We have to trust in the Lord. Magtiwala lang tayo sa Diyos. We have to magdepende po tayo sa Kanya. Dahil wala pong mahirap, wala pong imposible sa Diyos. So I will close on this verse, Jeremiah 29. Jeremiah 29
Jeremiah chapter 29, verse 11 to 13. Verse 11 to 13. Jeremiah chapter 29, verse 11. Basahin ko po. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. So, ibig niya po sabihin dito, for I know, alam na alam ko kung ano yung iniisip ko para sa iyo, sabi ng Diyos. Ang aking iniisip ay kapayapaan para sa iyo at hindi mo ikasasama. At tatawag ka sa akin, magdadasal ka sa akin, sabi niya, at ako'y makikinig sa iyo. Ye shall seek me, hahanapin mo ako at matatagpuan mo ako. Kung ikaw ay hanapin mo ako, if you are going to search me with all your heart. Kaya kung hanapin natin ng Diyos ng buong puso sa ating kalooban, masisearch po natin siya, matatagpuan po natin si Jesus. O ibig niya sabihin, kung buo po ang ating puso at paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, siya po ay magpapakilala sa atin at ituturo niya lahat ng kanyang plano, ang kanyang iniisip na maganda para sa atin. So, yan po ang mga verse na napakagaganda po na mga verses na kukuhanan natin ng lakas upang tayo ay tumatag sa ating pagharap sa anumang problema na darating sa ating mga buhay. Dahil itong mga problema na to na binibigay sa atin ng Diyos, ito ay isang paalala upang tayo ay manumbalik sa pagtitiwala sa Kanya. So, yan po ang mga verses na every time we encounter problems, anything, may failure sa buhay, minsan di mo alam kung ano nangyayari sa'yo, puntahan nyo lang po ang mga verse na to, at itong mga verse na to ay makakapagbigay sa'yo ng kagaanan, kaluwagan. Magkakaroon ka ngayon ng peace of mind na anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, we know deep in our heart that we have God. We have a God who is in control of everything. That whatever we are facing today, all things work together for good, sabi niya. So, I hope na itong mga biblical perspective na to ay nakatulong sa atin sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Sana ito ay nakapagbigay sa inyo ng kasagutan sa anumang pinagdadaanan natin. So let us pray. Lord, salamat sa iyong mga salita ngayong gabi na aming natutunan na every time na may problema kami, palakasin nyo ang loob namin at huwag mangamba, Lord, dahil kasama namin kayo. Alam namin buong buo ang aming pagtitiwala na hindi nyo kami pababayaan at iiwanan. Tulungan nyo kami na huwag mag-focus, Lord, sa mga problema, kundi itong mga problema na to ay ito ang magbibigay sa amin na mas lalo kaming lumapit sa iyo. Mag-focus kami kay Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas at Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.